bilang House Deputy Minority Leader at member ng House Committee on Rules dito sa Kongreso, ay iniendorso natin ang isang verified impeachment complaint ng ating kababayan na naayon sa ating saligang batas at rules of impeachment procedures dito sa House of Representatives laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inendorso ni Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List sa araw ng Lunes, January 19, ang isang impeachment complaint laban kay President Ferdinand Marcos Jr. na kauna-unahan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ang nasabing reklamo ay may 6 na isinasaad na batayan na inihanda ni Attorney Andre De Jesus. Kabilang sa mga grounds ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Samantala, ang nasabing reklamo ay inihain sa pamamagitan ng House of Representatives sa pamamagitan ni House Secretary General Cheloy Garafil. Sinabi pa ng Deputy Minority Leader at kasapi ng House Committee on Rules na si Nisay na hindi dapat maging above the law ang Pangulo at kailangan dumaan ng reklamo sa due process at tamang forum. Ayon pa sa abogado na si De Jesus, inihain ang reklamo kaugnay ng pag-aaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y weaponize ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure at iba pang alegasyon. Binanggit din niya ang kabiguang i-veto ang mga unprogrammed appropriations at ilang probisyon sa 2024 national budget na may kinalaman sa paglipat ng pondo ng mga GOCC na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Dagdag pa ng abogado, question din ang kalusugan ng Pangulo na mamuno dahil sa mga alegasyong hindi pa umano tuwirang sinasagot ng Malacanang. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. For the first time sa history ng OWA, iaakyat natin ang number of scholarship slots sa pinakamataas na naging increase sa 43 years na history ng OWA at additional 10,000 scholarship slots. So ngayon po, meron po tayong around 15,000, magdadagdag po tayong ngayong taon ng 10,000. Ito po ang tema ng Alagang OWA Serbisyong May Puso. Inihayag ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang malaking pagtaas ng trust fund at bilang ng miyembro nito kasabay ng pangakong palawakin at pagbutihin ang mga serbisyo para sa mga overseas Filipino workers o OFW sa buong mundo. Dito inihayag ng OWA na 1 bilyong piso ang trust fund ng ahensya mula sa 20.3 billion pesos noong December 2024 hanggang 21.3 billion pesos sa pagtatapos ng 2025. Ayon pa sa OWA, tumaas din ang membership nito mula 2 milyon patungong 2.6 milyon na mga members nito. Paliwanag naman ni OWA Administrator Attorney Patricia Kaunan na bunga ito ng tapat at transparent na pamamahala ng OWA Trust Fund na pangunahing mandato ng ahensya. Nagpapasalamat din siya sa tiwalang binigay ng mga OFW sa OWA bilang katuwang hindi lamang sa oras ng problema kundi pati sa pagpaplano ng kanilang buhay pagbalik ng bansa. Ang OWA ay dapat nagbibigay alaga. So yung pag-uwi or pag-repatriate, pagbili ng ticket, paghatid, isang aspeto lang yan ng Alagang OWA na serbisyong may puso. We will increase and broaden our services when it comes to medical repatriation. Ibig sabihin, ang kababayan nating may sakit, inuwi dito, tuloy ang tulong medical ng OWA hanggang sa i-refer namin sila sa, of course, dun sa government agency or department na siya namang sasalud sa kanya dito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.